Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. You can film all you want, no problem, but if you threaten by you guys, just let them leave. We don't. We You are can film harmless. them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. What we feel. Feel free to say whatever you want. Because I'm lying. Ang pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Amatay ka na sana! Nakita pa ka na! Putang ina mo! Di! Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang release na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Kasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. At sa tingin niyo po anong nagawa ni Presidente? Ay, marami pa. Mula sa tatay, mula hanggang sa anak. Nandito pa rin kami lumalaban na loyalista. Wala nga yung patayan masyado. Aming narinig na ibibigay na sa amin ng aming Pangulo itong aming hihintay na bahala na siya. Hey guys, may mga exciting tayong pag-uusapan today. Isang buong episode na naman ng dambuhalang delusyon, kaplastikan ng gobyerno at certified lap trip na realidad ang hihilahin natin ngayon, okay? So, what are you waiting for? Welcome back to my channel. Kalooy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, What a cry, baby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha! You can film all you want, no problem, but if you threaten by you guys, just let them leave. We don't. We You are can film harmless. them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. What we feel. Feel free to say whatever you want. Because I'm lying. She lies! No, we're not harassing! She lies! We're not harassing! Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're pangit mo! Ang pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Amatay ka na sana! Nakita pa ka na! Putang ina mo! Di! Auntie Claire goes to Canada at doon namataan siya ng ating mga masisipag na OFW, but instead of getting a red carpet welcome, ang sinalubong sa kanya ay isang standing ovation of pure and adulterated mura. Diretsahan without any filter and totoong reaksyon ng mga Pilipino. At ano ang ginawa niya? Natural, gaya ng typical na reaksyon ng mga elitistang opisyal ngayon, nagpa-victim agad siya. Patakbong lumapit sa Canadian police at nagsumbong na hinaras daw siya ng mga tao sa streets. And the Canadian police, nako, thank you, thank God, dahil hindi nila kinagat ang drama niya. Sinabihan lang naman siya ng mga authorities doon na pwedeng-pwede silang videohan ng mga tao at walang kahit anong law na nilalabag ang mga nagreklamo sa kanya. Do you smell that? Yan ang matamis na amoy ng actual freedom of speech. 'Di ba? Napakalaking slap in the face sa yan, Auntie Claire. Alam mo ba yung mga titles mo at yung authority mo sa Pilipinas ay kasama mong lumipad papuntang Vancouver? No, darling. Dahil sa baluktot pong pag-iisip, pati sarili mong kababayan ayaw sa'yo.
They have zero respect for you at yung mismong Western laws na sinubukan mong gamitin laban sa kanila ang nagsabi sa'yo na maupo ka na lang at tanggapin ang katotohanan. Pero wait, there's more. Nabalitaan natin na pinapahanap daw ngayon yung mga Filipinos who yelled at her dun sa video. They want to identify them. And ang tanong ko lang naman, bakit? What are you going to do? And for what purpose? Dahil ba hindi matanggap ng marupok mong ego ang public criticism? And let me tell you something. At itanim mo yan sa utak mo, okay? Hindi bulag ang mga Pilipino. We can see your absolute bullshit from miles away. Hindi pwedeng lalakwatsa kayo around the world gamit ang pera ng taong bayan tapos you expect people to bow down to you at iiyak kayo ng harassment kapag sinita kayo sa palpak niyong trabaho? Come on. Pag-usapan din natin tong matinding power tripping na ito. Ano ba talaga ang endgame niyo rito? Magreklamo kayo sa embassy? And then what? Are you planning na pauwiin niyo sila dito sa Pilipinas? Kung hindi ka ba naman tatanga-tanga, di ba? You're supposed to serve the Filipino people. Wala kaming utang na loob sa inyo. Dapat malinaw yan right now, to be honest. Without the sweat, the tears, sacrifices, and massive remittances ng mga OFW natin, at kung wala ang taxes ng mga mamamayan dito, wala kayong perang gagamitin sa gobyerno. Kaya please, spare us the pa-victim sub story. You are the employee, right? The people are the boss and act like it. Sa totoo lang, dun sa mga Pilipino sa Canada who voiced out kung ano ang nasa isip ng milyong-milyong Pilipino dito sa bansa natin, kudos po talaga sa inyo. It's safe to say, pakiramdam ng buong Pilipino sa internet, kami mismo ang nagmura sa harap ng mukha niya. And frankly, kulang pa yun. At sa tingin niyo po anong nagawa ni Presidente? Ay, marami po. Mula sa tatay, mula hanggang sa anak. Nandito pa rin kami lumalaban. Loyalista. Wala nga yung patayan masyado. Walang mga walang mga AKK. So, peaceful sa 3 years na. Tumataas po na tumataas yung sahod. Na kailangan tumaas pa. Tumataas ang bilihin. Tumaas ang bilihin. Ay, tumataas ang bilihin. Babaan na ng sahod. Pero sa tumaas naman po kahit pa paano. Mga nagagawa naman po siya maganda eh. Tulad ng ano pa? Na mga sumasaklolo po sa mga nabahaan. Yun lang po. Ano ang pinaka gusto nyong nagawa ng presidente? Kasi po bababa. Napapababa bigas. Napapababa daw po yung ibang bigas. Hindi, sa inyo po, yung naramdaman nyo is, Sa akin na may trabaho po ako. ano pong naitulong sa inyo? Mababa po yung bigas. Ay, 20. May 20 na doon. 20, tapos may 30. Hindi ko gaya dati. 60. Eh, laking bagay na rin yung nawawala. Nagkakaroon na ng allowance yung mga bata ko. Ako po, meron po 1,000, meron po 2,000. Kada Monthly. buwan. Anong programa daw yun? Quarterly. Sa DSWD po. Ano po ang gusto nyong marinig mamaya sa SONA ng Pangulo? Gusto namin marinig na ibibigay na sa amin ng aming Pangulo yung aming hihintay na bahala na siya. Ano yung iniintay? Nagbibigay? House and lot! House and lot? Meron bang ganon? Ayaw ko mag-comment. Now for a second segment, let's talk about a certain video on Facebook right now. I swear, internet gold talaga ang dulo ng dilusyon. May interview na kumakalat kung saan tinatanong ang mga self-proclaimed BBM loyalists. So, kung ano raw ang mga nagawa ng administrasyon ngayon. And oh my goodness, the responses. It's all pure, unfiltered comedy. Hindi ko alam kung maiiyak ako sa tawa o maaawa sa bansa natin. Wala nga yung patayan masyado. Walang mga walang mga AKK. So, Unang hirit ni ate, wala raw patayan. Masyado. Excuse me. Masyado. So okay lang, basta konti lang? Ano yun? May kota? Magkano kaya ang ibinayad sa mga taong ito para bigkasin ang ganyang klaseng script sa harap ng kamera?
And let's be real for a second, kaya naman walang ingay tungkol sa EJK ngayon. Hindi dahil biglang naging banal ang lipunan. Kundi, dahil yung adik nasa Malacanang mismo nakaupo. Itago na lang natin sa pangalang BBM. Protection from the top, ika nga. Kaya huwag niyo kaming gaguhin na para bang bumaba ang krimen dahil sa magandang governance. Sabi pa ni ate, tumaas daw ang sahod kahit papaano. Tumataas po na tumataas yung sahod. Kailangan tumaas pa. Kahit papaano. Guys, seryosong tanong. Ramdam niyo ba ang pagtaas ng sahod? Baka naman ako lang ang outdated dito Baka sa ibang Pilipinas sila nakatira kung saan sumasabay ang suweldo sa presyo ng bilihin. Dahil ang realidad ng nakakarami, nananatiling barya ang kita habang ang presyo ng pagkain ginto na ang halaga. Mababa po yung bigas. 20. May 20 na doon. 20, tapos may 30. Hindi ko gaya dati. 60. And then ito pa ang pinakamalupit na joke of the century. Napababa raw po ang presyo ng bigas. Halatang hindi nakakapag-practice si ate bago humarap sa mic Nabubulol-bulol pa sa sarili niyang kasinungalingan. Nasaan ang 20 pesos na bigas, te? Baka per cup ang ibig mong sabihin, te. Hindi per kilo. Lap trip kayong mga loyalista dyan Sariling multo na lang ang kinakausap para lang ma-justify ang pagboto nila. But let me use this hilarious interview to remind everyone of a fundamental truth, okay? Here's the thing that I want to say, and I need you to internalize this. You don't owe the government anything. Wala kayong utang na loob sa kahit sinong nakaupo sa pwesto. Trabaho nilang magserbisyo sa mga Pilipino. Yang mga pinagmamalaki niyong ayuda, pera niyo yan Yang mga pa-relief goods na may pagmumukha nila, pera niyo yan. May pondo ang gobyerno para dyan dahil dyan napupunta ang taxes, ang remittances at ang dugot pawis ng bawat nagtatrabahong Pilipino. Hindi yan galing sa personal na bulsa o savings account ng mga politiko. Walang libreng binibigay sa inyo ang gobyerno. Binalik lang nila ang barya mula sa bilyong-bilyong kinuha nila sa inyo. Ganon po iyon. Kaya sa mga loyalistang hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan pa din para sa mga idolo nila, ewan ko na lang po talaga sa inyo. Ika nga, bahala na. Bahala na siya. Bahala na kayo sa buhay niyo habang binabaong kayo ng ekonomiya. Ladies, you are going to like this. Have you ever dreamed of owning a gorgeous designer bags, but you just can't justify the insane boutique price tags? Now, meron ako para sa inyo. Look at this. What if I told you you could own a designer piece of luxury without breaking the bank? Right now on the website, you can discover a breathtaking curated collection of vintage pre-loved designer bags carefully sourced straight from Japan. And each piece has its own unique story and enduring quality, so giving you that ultimate head-turning look for a fraction of the cost. It is the ultimate inside secret of affordable luxury. Who knows what rare hidden gem is waiting on the site for you? Don't worry about the hassle. We deliver safely and swiftly straight to your doorstep via JMT Express. So what are you waiting for? Visit us at deluxefinds.com. I'll share the link below. I'll see you there. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Yeah. Ano to? Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Diba? That makes absolutely no sense. So, Is it as a selective justice? I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga iniimbestigahan.
No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. Let's be entirely clear here, okay, Mr. President? Hindi mo naman talaga siniraan ang racket mo, to be honest. Dahil ang totoo, ikaw ang protector. Hindi mo na kasi mapigilan ang pag-alingasaw ng baho ng administrasyon mo. Para ka lang taong hindi na mapigilan ang utot. Kaya nang lumabas at nasinghot ng lahat, bigla kang nag-expose kuno at nagturo ng iba para palabasin na sila ang umutot. You get the analogy? Out of desperation, you had to act like you're the whistleblower of your own government's failure. And frankly, this is not something to laugh about. Nakakainit ng ulo ang ganitong klaseng kaplastikan. Habang mahimbing kayong natutulog sa loob ng inyong mga luxury, private, gated properties, alam niyo ba kung ilang Pilipino ang namamatay at nawawalan ng kabuhayan tuwing may malakas na bagyo o kahit anong kalamidad? Ang mga ordinaryong Pilipino laging nabubuhay sa takot tuwing uulan dahil you failed to protect them. You failed to provide the basic assurance of safety. Wala kayong ibang ginawa kundi magdaos ng mga photo ops habang lumulubog ang bansa. At ngayon, gumagamit ka pa ng BBM tactics, kung saan pinalabas mo na ikaw pa ang nakatuklas. Ikaw pa raw ang nagsiwalat at nag-expose ng anomalya sa flood control. Napakagaling naman ng gaslighting script. Kala mo naman may isahan mo ang taong bayan sa ganyang reverse psychology. Kung talagang ikaw ang nag-expose ng anomalya sa flood control, let me ask you a few direct questions. Why are you stopping the investigation? Bakit pilit nililihis ng mga tuta mo sa Kongreso at Senado ang usapan? Bakit pilit niyong pinapalipat ang ibang mga senador sa minority bloc ni Soto? Bakit kailangan takutin ng mga mambabatas na gustong magsalita? Explain to the public kung bakit pilit niyong pinapatalsik si Cayetano mula sa kaniyang mga committee designations. Diba? Bakit niyo kakasuhan at gigipitin ang mga witness at mga nagpapakatotoo na nagsisiwalat ng katotohanan sa likod ng bilyong pondo ng flood control? Bakit pilit niyong pinapa-impeach si VP Sara Duterte para lang mawala ang atensyon sa inyo? At bakit tumakas at nagtago si Zaldico matapos mabulgar ang mga issue sa mga infrastructure projects? And most importantly, bakit hindi mo paimbestigahan ang sarili mong pinsan na si Martin Romualdez kung talagang seryoso ka sa paglilinis ng flood control anomaly? Kasi kung totoong ikaw ang nagsiwalat nito, bakit wala pang nakukulong na korap? Bakit baliktad ang hustisya sa ilalim ng pamumuno mo? Isipin nyo inulan niya pang ipakulong si Marcoleta kaysa sa mga proven na magnanakaw na may kumpletong resibo. Mas inulan niya pang patahimikin yung mga taong willing at matapang na nag-iimbestiga sa ninakaw na pondo para sa flood control habang yung mga totoong mandarambog malayang nagpapakasasa sa pera natin. The math is not mathing, Mr. President. Huling-huli na ang BBM tactics mo. You are not the savior here. You are the shield. Kasi ang realidad na nakikita ng buong sambayan ng Pilipino, ikaw, BBM, ang mismong protektor ng korupsyon sa bansang ito. And finally, bago natin tuluyang isara ang episode na ito, let's go back to our favorite person of the week, Auntie Claire. Sagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Siguro po talagang pinilano na magkaroon ng surprise rally, itinago. At although, sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC,
Pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda. Hindi siya maayos. Dahil hindi po siya tumutupad sa batas at hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao. I swear, ang utak ng taong to, it's the gift that keeps on giving, you know? Nakita niyo ba yung pinagsasabi niya tungkol sa nakaraang surprise rally? Auntie Claire, ano na? Kaya mo pa bang ipaglaban ang amo mo sa lagay na yan? Confused si Auntie dahil bakit daw itinago sa kanya yung rally? Bakit daw hindi sinabi sa kanila at tinawag niya pa talagang itinago yung surprise rally? Auntie Claire, simple English. Check muna tayo ha. A surprise rally means no one is expecting it. Bakit naman nila sasabihin sa'yo? Eh hindi na surprise yun, di ba? Kung alam mo. Pinapairal mo naman ang pagiging tanga mo sa harap ng buong internet eh. Parang tuloy akong nanonood ng isang comedy. Isang comedy show sa mga hirit mo. I believe surprise ito. I believe plano nila mag-surprise. Nako, Auntie Claire, I believe malapit ka na rin maging bangag gaya ng amo mo. Sa sobrang pagtatanggol mo sa administrasyong ito, unti-unti nang natutunaw yang lohika mo. Pilit mong hinahanapan ng mali yung mga tao dahil lang nagdaos sila ng surprise event na hindi mo alam. Halatang halata na praning na kayo dahil hindi nyo na makontrol ang nararamdaman ng totoong publiko. You look completely desperate, Auntie Claire. At itong mga ganitong hirit mo, sobrang patawa. The more you talk, the more you look ridiculous. Manood ka na lang muna ng replays ng mga video mo para magising ka sa katotohanan. But, hey, that's just my commentary. Now let's talk about our fur babies. They give us unconditional love, so it's our responsibility to give them the best care possible. If you want to protect your pets, healthy growth, standard kibble just isn't enough. That's why you need Pet Pillar, pet chews, and pet nutritional supplement. Look at this. It's packed with 12 plus key vitamins specifically formulated to boost their immune system, maintain high energy levels, and keep their coat incredibly shiny. So whether you have a cat or a dog, this supplement fills in those critical nutritional gaps. And you know the best part? One bottle contains approximately 200 multivitamins tablets. It's an easy, cost-effective way to ensure long-term health, which is always better and cheaper than expensive vet bills. Give your pets the health upgrade they deserve. So check the link in my description below and on my pinned comments. By the way, guys, don't forget to check out our merch store at dnotknoweverything.com and use the code D2026 for a 10% discount para sa ating mga solid viewers. Until next time, guys, thanks for watching and I'll see you in my next one. Bye!